Ayoko na. Uwi na ako. Na service. So yun, welcome back to the channel. Ang viral na Christmas Eve expose ng content creator ni si Vince Jimenez laban sa kanyang ex-girlfriend na si Lian. Hinangaan man ng ilan pero babala ng mga eksperto baka si Vince ang mauwi sa kulungan. Ano nga ba ang mga batas na posibleng nalabag niya? Umabot sa mahigit 376,000 shares ang post ni Vince bago niya ito tuluyang i-delete, kung saan niregaluhan niya ang GF ng mga resibo ng panloloko nito. Ayon kay Vince, nalaman niyang may ibang karelasyon at sangkot sa explicit work ang babae, habang siya naman ay ginawa lang di umanong driver at free source ng pagkain. Pero sa gitna ng pakikisawsaw ng netizens, lumutang ang usaping legal. Hindi biro ang pwedeng ikaso kay Vince. Una na dyan ang cyber libel. Bagamat may resibo si Vince, ang pagpopost nito online na may layuning hiyain o sirain ng reputasyon ng isang tao ay pasok sa krimeng ito. Pangalawa, ang Data Privacy Act of 2012, ipinagbabawal ng batas ang paglabas ng mga private conversations at personal na impormasyon ng walang pahintulot ng kabilang panig, lalo na't naging public spectacle ang mga screenshots. At ang pinakamabigat, ang RA 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Alam nyo ba na ang public shaming at pagdudulot ng emotional or psychological distress sa isang babae ay maaaring ituring na isang forma ng karahasan sa ilalim ng batas na ito? Kahit pasabihing nagtaksil ang babae, hindi ito sapat na depensa para hiyain siya sa buong mundo. May mga ilang netizens din na nag-o-offer ng legal services kay Lian. Naging handa sa Noche Buena ng netizens ang kwentong ito, pero paalala sa lahat, ang galit ay panandalian pero ang kaso ay pangmatagalan. Sa hangarin nating makuha ang hustisya o makaganti, siguraduhin nating hindi tayo ang lalabas na kriminal sa uli. Kaya sa tingin niyo, tama ba ang ginawa ni Vince para maturuan ng leksyon ng girl o naging too much na ito? Put it down in the comments below. Thank you so much for watching. Stay safe everyone.